Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Alam mo, Han, kung may contest lang sa pagiging best cleaner, siguradong panalo na ako. Tignan mo tong sahig oh. Pwedeng-pwede mo nang gawing salamin. Naku Joe, wag ka masyadong kampante. Yung kanto nga sa ilalim ng sofa hindi mo pa naaabot eh. Panalo ka siguro sa kategoryang pinaka-filingero. Natawa si Joe at biglang hinablot ang basahan na hawak ko. Nagulat ako at aktong aabutin ng bigla niyang itinaas ang basahan para hindi ko maabot. Habulin mo muna. Kapag naabot mo to, ako na ang maghuhugas ng pinggan mamayang gabi. Joe, ang daya mo talaga. Akala mo naman hindi ko maaabot yan. Akin na sabi. Nagkakahulihan kami ng braso, magkakatitigan at biglang maghahagik-gikan. Ganito kami ni Joe. Simple lang ang buhay pero masaya. Ang tanda-tanda na natin. Para pa tayong mga bata sa playground. Tignan mo nga lalong gumugulo yung sala oh. Napangiti naman si Joe at tinabi ang basahan. Pagkuway lumapit siya sa akin para lambingin ako. Sus, okay lang yan. Mas masaya naman maglinis kapag may kasamang maganda. Kahit na medyo masungit kung minsan. Anong masungit? Ikaw kaya tong makulit. Sige na, tapusin na natin to para makakain na tayo. Gutom lang yan, Joe. Natatawa naman siyang niyayakap ako. Napangiti naman ako dahil sa kanyang pagiging malambing. Naisip kong napakaswerte ko na siya ang asawa ko dahil itinuro niya sa akin ang lahat ng kabutihan sa mundo. Opo, boss. Basta pagkatapos nito, pahinga tayo ha. Manonood tayo ng movie at ako ang pipili. Ay, sige na nga basta walang horror. Alam ko namang mas takot ka pa sa akin eh. Grabe ka naman. Hindi ah. Strategic retreat lang ang tawag dun. Nagtatawanan kami habang magpapatuloy sa paglilinis. Ngunit talagang napakakulit ng asawa ko. Pinulot niya ang papel at nilamukos na parang bola. At isang malupit na crossover move sa hangin ang ginawa niya na para ba siyang isang basketball player. And for the win, the MVP of cleaning, Joe the Dustbuster Santos! Sabay init siya ang papel pero sasadyain niyang tumama ito sa balikat ko. Napatigil ako sa ginagawa ko at dahan-dahan ko siyang nilingon na naniningkit ang mga mata. Joe, seryoso ka ba? Isang linggo ko nang iniipon yung mga resibo na yan ha? Tapos gagawin mo lang bola? Relax Han, basura na yun. Parang yung ex mo lang. Dapat nang itapon at kalimutan. Nanlalaki ang mga mata ko na hinabol siya at hinablot ko ang spray bottle na panlinis ng salamin. Bakit kasi nasasama pang mga ex na dapat binabaon na eh. Pero sa amin kasi, normal na namin ito naasaran. Ah, ganon. Eh kung itong mukha mong sprayan ko para luminaw naman ang paningin mo, masyado ka nang kumakapal eh. Sinubukan kong i-spray ang panlinis ng salamin na tubig lang naman ang laman kay Joe. Habang siya ay tumatakbo paikot-ikot sa sofa at sabay kuha ng malaking unan para magtago. Hep, abuso sa asawa! Isusumbong kita kay nanay. Sasabihin ko binabasa mo ang favorite son-in-law niya. Filingero ka talaga. Sabi ni nanay kagabi, Lee, kumusta na ang kinuha mong driver? Akala niya driver kita, Joe. Driver! Napatigil naman siya at nilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na kunwari nasasaktan ng puso niya. May papikit-pikit pa siya. Aray ko, grabe ang banat. Tagos sa cleaning gloves ah. Pero aminin mo, kahit driver lang ako sa paningin ni mama, ako naman ang nagpapatakbo ng buhay mo. Yun! Corny! Kadiri ka, Joe, ang corny mo. Sa sobrang corny mo, baka langgamin tong nililinis natin. Lalo tayong mapapagod. Lalanggamin talaga tayo kasi sweet ako. Sweet? Mukha kang pawis na pagong. Sige na, kunin mo na yung vacuum doon. Bilisan mo kundi ikaw ang i-vacuum ko sa loob ng bahay na to. Napatayo siya ng tuwid na parang sundalo, nagulat pa ako. Sumaludo siya habang labas ang kanyang dibdib sa sobrang liyad. Ako naman, pigilang tawang nakatingin sa kanya. Yes, General Lee. Basta after nito, kiss muna para may fuel ang makina ko. Natatawa naman ako habang binabato siya ng bimpo dahilan para sumakto sa mukha niya. Mag-vacuum ka muna. Doon ka humingi ng kiss sa vacuum cleaner.
Kamukha mo naman si Shrek eh. Ano? Hoy, teka nga, halika rito. Panay ang tawanan naming dalawa habang si Joe ay nakaluhod na sa sahig habang hinaharangan ng paanan ko para hindi ako makaalis. Habang ako naman pinipigilan ko ang tawa ko at pinapalo ng bimpo ang balikat ni Joe. Ganito kaming dalawa kapag naglilinis eh. Mas marami pang asaran kaysa sa nagagawa namin. Ayoko! Hindi ako tatayo rito hanggat hindi mo binabawi na kamukha ko si Shrek. Sabihin mo, ako ang pinakagwapong nilalang sa barangay na to. Bitiw, Joe! Mukha kang ewan. Sige na, gwapo ka na. Gwapong Shrek. Bitaw na sabi. Nasa ganung kaming tagpo nang biglang bumukas ang pinto. Papasok si Mary na may dalang plastik ng tinapay. Mapapatigil siya sa may pinto. Nakalaglagan pa nga na akala mo naman ay gulat na gulat. Hala! Anong nangyayari rito? Joe, bakit mo sinusundaban ng paa ng pinsan ko? Ay, ng asawa mo! Nagulat naman kaming dalawa sa biglang pagsulpot ni Mary. Mabilis na tumayo si Joe habang pinapagpagan tuhod gawa ng alikabok, habang ako ay nag-aayos ng mahaba kong buhok na para bang walang nangyari. Mary, kanina ka pa ba dyan? Akala ko kung sinong snatcher ang pumasok eh. Gagi, snatcher talaga? Naku Mary, pasensya na ha. Etong pinsan mo kasi, ayaw tanggapin ng katotohanan na mas maganda pa sa kanya yung vacuum cleaner. Napapailing naman si Mary habang lumalapit sa mesa at binaba ang kanyang mga dala. Akala ko kung nagbubulyawan na kayo dahil sa gulo ng bahay nyo. Yun pala, dinaig nyo pa ang teenager sa landian. Grabe, para akong pumasok sa taping ng rom-com na may kasamang wrestling. Natatawa namang lumapit si Joe kay Mary at kinuhang dala nitong tinapay. Inggit ka lang, insan. Wala ka kasing tagawalis ng sahig na kasing hot ko eh. Oh, ano tong dala mo? Pambayad sala mo ba to sa pag-istorbo sa banding namin? Hoy, Joe! Swerte ka nga at nandito ako para iligtas si Lee sa pang-aasar mo. Lee, sabihin mo lang kung kailangan mo ng resba ka, itatapon ko tong pinsan ko sa labas kasama ng mga basura ninyo. Natawa naman ako at niyakap si Mary na ikinangiwi naman ni Joe habang nakatingin sa amin. Naku, salamat Mary. Buti dumating ka. Kailangan ko talaga ng kakampi rito eh. Masyado nang lumalaki ang ulo nitong asawa ko eh. Grabe sila. Pinagtulungan na ako. Pero okay lang. Kahit dalawa pa kayo, ako pa rin ang man of the house. Janitor of the house pala. Buti alam mo. O sige na, itigil nyo na muna yung harutan ninyo at magmerienda na tayo bago ko pa makita ang susunod na round ng wrestling nyo dyan. Sa dining table ay nakaupo kaming tatlo. Naghati-hati kami sa tinapay habang nagkakape. Nasa ganun kaming tagpo nang bigla na lang ngumiti si Mary, habang si Joe ay medyo kinakabahan sa paraan ng tingin ng kanyang pinsan. Alam mo Mary, buti na lang dumating ka. Akala ko talaga hindi natitigil tong si Joe sa pagiging superhero ko no ng paglilinis. Sus! Yang si Joe? Superhero? Nako, Lee, kung alam mo lang, nung bata pa yan, akala mo kung sinong matapang, pero alam mo ba kung anong kinatatakutan yan? Mabilis namang nagsalita si Joe kahit puno ang bibig nito, ngunit dinidilaan lang siya ni Mary. Uy, Mary, wag na. Luma na yung mga kwentong yan. Kumain ka na lang dyan. Masarap tong dala mo ha. Nang narinig ko yun, naniningkit ang mga mata ko sa tuwa, habang si Joe nanlalaki ang mga matang napapailing habang nakatingin kay Mary. Hoy Joe, wag kang epal. Ano yun Mary? Sabihin mo na please. Pambawi ko lang sa pang-aasar niya kanina. Inilapit naman ni Mary ang mukha sa akin na parang bubulong ngunit naririnig ni Joe. Alam mo ba, noong mga 7 taon kami, naglaro kami sa likod bahay. Nakakita lang ng dambuhalang gagamba. Imbis na iligtas ako, ayun ko maripas ng takbo. Ang masaklap, pumasok sa loob ng bahay at nagkulong sa banyo. Iniwan ako sa labas na nakikipag-staring contest sa gagamba. Talaga? Akala ko ba dustbuster ka? Gagamba lang pala tatalo sa'yo eh. Hoy, malaki yun. Mukhang tarantula na may balbas. At saka, tumakbo ko para kumuha ng raceback. Nakalimutan ko lang bumalik. Rest back o nagtago sa likod ni auntie?
At saka Lee, may isa pa. Huy, at iisa ka pa? Itong macho mong asawa, hanggang grade 4, ayaw matulog nang walang blue blanket na butas-butas na. Tinawag pa niyang Bluey. Kapag nawawala yon, akala mo nawala ng lisensya sa pagiging tao. Iiyak ng bongga. Bluey? Joe, seryoso ba? Kaya pala nung nakaraang buwan, nung nilabhan ko yung lumang kumot mo parang balisa ka. May Bluey legacy ka palang dala ha? Nilabhan ko ang kumot niyan. Naku po, hindi makatulog. Mabango raw ang kumot. Mary naman, pati si Bluey dinamay mo. Private property ko yun eh. Pero aminin mo, Lee, cute naman ako kahit umiiyak, di ba? Oo na, cute na kung cute. Pero Mary, thank you ah. Ngayon kapag inaasar niya ako, babanggitin ko na lang ang pangalang Bluey. Siguradong tatahimik na yan. Marami pa akong bala, Lee. Sabihan mo lang ako kapag kailangan mo ng pampatahimik dyan sa pinsan ko. Umiiling-iling naman si Joe sabay akbay sa akin. Sige na, kampihan na kayo. Pero kahit may Bluey ako noon, ngayon, ikaw na ang security blanket ko, Han. Ay naku, humirit pa ng corny. Mag-vacuum ka na lang ulit doon, Mr. Bluey. Yak! Corny mo! Alam mo, pag-inggit, pikit na lang kasi. Nasa ganun kaming tagpo nang may marinig kaming ingay sa labas. Nagkatinginan pa kaming tatlo at nakinig bahagya. Hoy! Akala nyo ba hindi ko nakikita yung ginagawa nyo? Masyado kayong mayayabang. Akala nyo kung sino kayong malilinis. Muli kaming nagkatinginan dahil parang may nag-aaway sa labas. Naririnig nyo ba yun? Parang may sirena na ng bumbero sa labas. Hindi sirena yan, Joe. Isang tao lang ang may ganyang boses na kayang bumasag ng salamin. Tumayo si Mary para silipin ang kaganapan sa labas. Bahagya siyang sumilip sa bintana. Si Rose na naman? Sino na naman kaaway niyan? Parang schedule na niyang mag-amok tuwing merienda ah. Napatayo na rin kami ni Joe at sumilip. Napakamot pa si Joe ng kanyang ulo habang pinagmamasdan si Rose. Ayan na naman siya. Tignan mo, tinuturo pa yung paso ng kapitbahay. Kesyo daw nakaharang sa daan niya. Ang lapad-lapad naman ng kalsada. Napaka-toxic talaga niyan. Nung isang araw nga, pati yung kulay ng kurtina natin pinuna. Masyado daw maliwanag. Nasisilaw daw siya pag naglalakad sa labas. Imagine, pati loob ng bahay natin kailangan niyang i-audit. Ibang klase talaga si Rose. Siya na yatang human CCTV ng lugar na to. Alam niya kung anong ulam natin, kung anong oras tayo natutulog, at ngayon, pati yata yung pagtatawanan natin dito sa loob, naririnig niya. Wala kayong mga modo! Isusumbong ko kayo sa barangay! Alam ko ang mga sikreto nyo! Napapailing naman na bumalik si Joe sa dining table at umupo. Sikreto? Baka pati yung tungkol kay Bluey, alam niya na rin. Mahirap na. Baka i-post pa niya sa bulletin ng barangay na ang asawa mo may security blanket pa nung grade school. Hayaan mo na siya. Basta tayo, masaya tayo rito sa loob. Kesa naman tayong laging nasa labas at naghahanap ng away, hindi ba? Hayaan nating maubos ang boses niya ron. Bumalik na rin sa mesa si Mary at kumuha ulit ng tinapay at sinawsaw sa kape. Tama. Hayaan niyo siyang mag-monitor sa labas. At least, tayo, merienda lang ang inaatupag. Pero Joe, seryoso, baka mamaya pati yung pag-vacuum mo, reklamo niya na maingay. Di i-vacuum ko rin siya para mawala ang dumi sa utak niya. Kinabukasan ay magkasama kami ni Mary na namalengke. Sa palengke, maingay, maputik at maraming tao. Bitbit naman ni Mary ang aming basket at mga reusable bags nang bigla na lang sumulpot si Rose mula sa isang stall ng mga isda. Nagulat pa kami ni Mary dahil nakatayo siya sa harap namin habang naka-cross arms. Tinitignan kaming dalawa mula ulo hanggang paa. Ay, kumusta naman ang magnanay? Ay, magpinsan pala. Lee, napansin ko lang, wala ka bang ibang maisuot? Yang t-shirt mo akala ko kay Joe eh. Masyadong maluwag para kang magbubukid. Huminga lang ako ng malalim at pilit ng umiti. Ayoko nang patulan si Rose dahil kilala ko na kung anong klaseng tao siya. Kapag pinatulan ko siya, parang sinabi ko na rin na wala akong pinagkaiba sa kanya.
Oo Rose, mas komportable po kasi itong pampalengke. Mainit po kasi. At ikaw naman Mary? Naku, yung suot mong dress masyadong hapit. Para kang suma na malapit nang pumutok sa balot. Hindi ba kayo marunong tumingin sa salamin bago lumabas? Napatingin ako kay Mary na nakataas ang kilay at dahan-dahang binaba ang dalang plastik habang nakangisi sa pigil na inis. Ay, Rose! Akala ko po absent kayo ngayon sa pagiging pakialamera. Salamat po sa concern ha. I am super touched. Hindi niya pinansin ang patutsyada at tono ni Mary. Sa halip sumilip siya sa bag ko, sinundan ko naman ang tingin niya. Ano ba yung binili niyo? Puro talong at kangkong? Nakuli, kaya siguro nangangayayat si Joey. Hindi mo pinapakain ng masustansya. Dapat dyan karne. Pero sa bagay, baka naman kinapos ang budget. Nagpipigil akong hinawakan si Mary sa braso at akto siyang hihilahin. Hayaan mo na Mary, tara na, marami pa tayong gagawin. Ngunit hindi nagpaawat si Mary sa akin, bagay na ikinailing ko na lang. Kilala ko si Mary eh. Kung patarayan lang din ang pag-uusapan ay hindi siya uurong. Lumapit siya kay Rose ng may ngiting aso. Wait lang, Lee. Sayang naman ang expert advice ni Rose. Alam mo, Rose, hanga talaga ako sa'yo. Sa dami ng iniisip mo, mula sa damit namin hanggang sa ulam namin, nagtataka ako kung may oras ka pa para magsuklay o mag-toothbrush kasi parang masyado kang busy sa buhay ng iba. Anong sinabi mo? Pinapaalalahanan ko lang kayo para hindi kayo magmukhang kawawa sa kalsada. Ay, ang bait. Nakaka-touch naman po. Pero, Rose, yung tungkol po sa suma na damit ko, at least po ito, fresh at bagong laba. Yung ugali mo, parang yung tinda dyan sa likod mo Bila sana, nangangamoy pa. Muntik na akong matawa habang si Rose ay namumulas sa galit. Parang napapahiya sa sinabi ni Mary. Wala kang galang na bata ka? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Opo, kayo po si Rose. Ang human CCTV ng barangay na walang sweldo pero kung mag-overtime sa chismis, daig pa ang call center agent. Sige na po. Baka malipasan kayo ng gutom doon sa kapapakialam Baka pati kulay ng bituka namin, mapunan nyo pa. Medyo kinabahan ako pero napapangiti na rin sa tapang ni Mary. Inawat ko na siya dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan nilang dalawa. Mary, tama na yan. Baka ma-high blood si Rose. Tayo pang sisihin yan. Huwag ka mag-alala, Lee. Sa lakas ng boses niyan kahapon sa tapat ng bahay, mukhang mas malakas pa yan sa kalabaw. Sige po, Rose, una na kami ha. I-update nyo na lang po kami kung anong brand ng sabon ang dapat naming gamitin ha. Yung swak po sa standards ninyong pang-international. Hinila ko na si Mary, naglakad na kaming dalawa palayo, habang si Rose ay naiwang nakatulala at hindi makapagsalita dahil sa galit. Habang ang ibang taong nakasaksi sa palengke ay nagsimula ng magbulungan at magtawanan. Grabe ka Mary, siguradong buong linggo tayong pag-uusapan yan sa kanto. Hayaan mo siya. Minsan kailangang spray ng insecticide ang mga insektong tulad niya para tumahimik. Tara na. Bili na tayo ng karne. Baka sabihin talaga niyang naghihirap tayo. Natatawa naman akong nakasunod sa kanya. Matapos naming mamili ay umuwi na rin kami kagad. Magkatabi lang kasi ang bahay namin sa bahay nila Mary. Sa bahay kasi siya ng mama ni Joe nakatira dahil nasa abroad ang kanyang ina at nakapangasawa ng ibang lahi. Tanggap naman na ni Mary at hindi naman siya pinababayaan ng mama niya. Pagdating namin sa bahay, agad niyang binaba ang mga dala namin sa lamesa. Hindi pa man kami nakakahinga ng maayos ay agad kong kinuwento kay Joe ang bangayan nila Mary at Rose sa palengke. Joe, naku, hindi mo lang alam ang nangyari kanina sa palengke. Kung nandun ka lang, baka hindi mo alam kung magtatago ka o papalakpak. Bakit? Nanalo ba kayo sa paraffle ng lechon? O baka naman nakakita kayo ng artista dun? Napaupo naman ako sa silya habang tinuturo si Mary na sinunda naman ang tingin ni Joe, habang si Mary proud na proud ang muka.
Anong artista? Itong pinsan mo, naging action star sa harap ng tindahan ng isda. Nakasalubong namin si Rose at alam mo naman yun, lait dito, lait doon. Sabi ba naman, mukha raw akong magbubukid sa suot ko. Tapos si Mary mukhang suman. Natigil naman si Joe sa paghuhugas at nagpipigil sa kanyang tawa. Napatingin siya kay Mary na noon ay nakataas ang noo. Suman? Bakit? Dahil ba sweet ka, Mary? O dahil sa sobrang dikit ng damit mo? Uminom ng tubig si Mary, ngunit nakataas pa rin ang kanyang noo. Ayan, dyan ka magaling, Joe. Kampihan mo yung kapitbahay nating amoy patis ang ugali. Hindi, Joe. Ang matindi, hindi siya pinalampas ni Mary. Sinabihan niya si Rose na bilasaraw ang ugali niya at parang CCTV na walang sweldo. Natulala ang bruha, Joe. Para siyang nakakita ng multo sa gitna ng palengke. Seryoso? Sinabi mo yun, Mary? Grabe, pinsan ko nga talaga to. Mana sa akin, mabilis ang dila. Pero Joe, natatakot ako. Akala ko talaga sasabunutan na kami ni Rose eh. Lahat ng tao sa palengke nakatingin sa amin. Pero itong si Mary, chill lang. Nag-flying kiss pa bago kami umalis. Lumapit si Joe sa pinsan niya at inakbayan ito. Proud na proud pa siya habang ako ay takot na takot na. Baka kasi balikan kami ni Rose eh. Proud na proud ako sa'yo, Insan. Bibigyan kita ng medalya mamaya na gawa sa foil ng chichirya. Sa wakas, may tumapat din sa reyna ng kadiliman ng barangay natin. Dapat lang yun, no? Masyadong pakialamera eh. Akala mo naman kung sinong perpekto. Yung suot nga niyang dress kanina, parang ginawang basahan ng aso. Hindi ko nalang pinunay. Baka maiyak na talaga siya. Han, anong lesson natin today? Huwag kang matatakot kay Rose. Sa susunod na asarin ka, sabihin mo, Rose, may dumi po kayo sa paa. Ituro mo mukha niya at sabay sabihin mong, mukha pala yan, akala ko paa. Natawa naman kami ni Mary habang ako pinalo ko sa braso si Joe. Puro na lang kasi siya biro at patawa eh. Loko ka talaga, turuan mo pa ako ng masama. Pero aaminin ko ha, ang sarap sa pakiramdam na may sumagot sa kanya. Masyado na kasi siyang toxic eh. O sige na, dahil bida ang Suman Queen at ang magsasaka ko, ako na magluluto ng tanghalian. Pero Mary, mag-ready ka na ha. Sigurado ko, bukas na bukas, nasa barangay hall na yang si Rose. O kaya naman, naka-livestream na sa barangay yung version niya ng kwento. Nako, palakpakan ko pa siya at pupurihin at lalagyan ng pamagat ang pagmumukha niya na The Legend of the Bilasa Queen. Nagtawa na naman kaming tatlo at naghanda na ng pananghalian. Pagkatapos naming kumain ng tanghalian, nakasandal kaming tatlo sa sofa, busog at nagre-relax kami nang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan pa kaming tatlo. O baka si Rose na yan, may dalang peace offering na suman para kay Mary. Huwag kang magbiro ng ganyan, Joe. Ibang kutob ko sa lakas ng katok na yan. Tumayo si Joe para buksan ang pinto. Pagbukas ni Joe ay tumambad ang isang lalaking nakasuot ng vest na may tatak ng barangay tanod. Napailing ako. Sinabi ko sa sarili ko na ito na nga bang sinasabi ko eh. Binati si Joe ng tanod at tinanong kung dito raw ba nakatira si Mary at Lee Santos. May pinapaabot daw si Kapitan na patawag at kami pa nga ang nareklamo. Patawag? Bakit? May pa-contest ba sa barangay? Search for the most savage cousin? Seryoso pero medyo naiilang ang tanod at sinabi na inireklamo raw kami ni Rose. Oral defamation at public humiliation daw ang kaso sa palengke kanina. Pinapapunta raw kami sa Sabado, 9:00 ng umaga sa Lupon. Pagkaalis ng tanod ay lumapit kami ni Mary at binasa ang laman ng papel. Napatutup ako sa noo ko dahil ito ang unang beses na mapapatawag ako sa barangay. Sinasabi ko na nga be, seryoso talaga si Rose. Joe, public humiliation? Siya nga tong unang naminta sa amin eh. Napatingin ako kay Mary na imbis matakot ay natatawa pa. Para bang tuwang-tuwa pa siya na public humiliation at oral defamation kami. Oral defamation? Wow, Rose! Ginamit ang lahat ng vocabulary words na alam niya. Akala ko ba bilasa lang ang sinabi ko? Bakit naging defamation na?
Sinabihan ng nagrereklamo na amoy isda ang ugali at mukhang basahan ng kasuotan. Mary, amoy isda lang ang sinabi mo. Dinagdagan pa niya ng basahan. Ang creative din ni Rose sa pag-imbento ng script ah. Joe, anong gagawin natin? Unang beses nating nakatanggap ng patawag ng barangay. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Han, relax. Hindi tayong nakakaya rito. Alam ng buong barangay kung sino si Rose. At saka, witness natin ang buong palengke. Sigurado ko, pati yung mga nagtitinda ng isda, kakampi sa atin. Huwag kang mag-alala, Lee. Ako ang sasagot dyan. Isusuot ko yung suman dress ko sa harap ni Kapitan para makita nilang ebidensya. At Joe, i-ready mo na yung video camera mo ha. Baka kailangan nating i-document ang performance of a lifetime ni Rose sa barangay hall. Alam nyo, kesa matakot, parang gusto ko na ring sumama. Gusto ko makita kung paano i-explain ni Rose kung bakit niya pinapakailaman ang ulam nyo, Mr. Chairman. Ang ulam po nila ay kangkong lang. Labag po yun sa nutrisyon ng bayan. Kahit kailan talaga kayong dalawa, oo. Pero sige, harapin natin yan. Hindi tayo magpapatalo sa toxic na kapitbahay. That's my girl! O ano, practice na ba tayo ng script natin sa harap ni Kap? Mary, ikaw ang attorney suman. Ako ang witness na si Joe the Dustbuster. At si Lee ang Miss Magsasaka Model. Dumating na nga ang Sabado at maaga pa sa 9:00 ay naroon na kami sa barangay. Sa loob ng barangay hall, nakaupo kaming tatlo sa kaliwa. Sa kanan naman ay si Rose na may dalang panyo at panay pang punas sa mata na parang api. Nasa gitna naman namin si Kapitan. Seryosong binabasa ni Kapitan ang reklamo at binasa niya na sinabi raw ni Rose na dinuro-duro daw namin siya at pinahiya sa harap ng maraming tao sa palengke. Napangisi naman si Mary habang ako ay nakatingin lang sa kanya. Napatingin muna siya sa amin at nagboses na para bang siya ang biktima. Opo, Kapitan. Napakasakit. Bilang nakatatanda sa kanila, hindi ko matanggap ang mga salitang bilasa at basahan. Grabe po ang trauma ko. Hindi ako nakatulog kagabi. Parang naririnig ko pa rin ang boses ni Mary. Trauma o na-guilty dahil sa sinabi ko? Napatingin naman sa amin si Kapitan at tinanong kung anong masasabi namin ni Mary. Napatingin muna ako kay Joe at Mary at tinitigan muli si Rose, tsaka muling napatingin sa Kapitan. Pwede po ba magmura? Hindi ba? Wala po akong masabi. Kapitan, siya po ang naunang pumuna sa suot namin at pinamili namin. Sabi niya po mukha akong magbubukid at si Mary naman ay mukhang suman. Sinungaling! Nananahimik ako ron? Tinitignan ko lang kung sariwa yung isda. Bigla niyo akong inatake? Wala kayong ebidensya. Kapitan, kilala mo kami ni Joe kung anong klase kaming mga tao. Nakita niyo po ba kami na nakikisalamuha sa iba? Nakita niyo po ba kami na buong araw nasa kalsada para pumuna ng buhay ng iba? Ikaw nga ang sikat sa lugar na to sa pagiging pakialamera mo. Kahit listahan ng mga utang pakikialaman mo. Anong sabi mo? Ano nga pala yung reklamo mo sa amin? Ano nga? Oral defamation at public humiliation daw. Kung sabihin ko kaya kay Kapitan na pinagkakalat mo sa Distrito 2 na may dinadala siyang babae rito, kaya walang kwentang kapitan natin dito sa Distrito Gis, sabi mo? Nanlalaki naman ang mga mata ni Rose na napatingin kay Kapitan, habang si Kapitan ay nagngingipin sa galit na nakatingin sa kanya. Sinabi naman ni Kapitan sa kanya na mukhang si Rose nga ang dapat sampahan ng kasong paninirang puri. Hindi totoong... Tandaan mo, walang halaga ang paninirang puri. Rose, public humiliation pa ba ang tawag doon sa palengke o self-humiliation na itong ginagawa mo? Tinapos na ni Kapitan ang pag-uusap at sinabihan si Rose na magpapadala siya ng muling pagtawag para sa kanyang pinagkakalat sa Purok 2. Palabas na kami nang bigla niya akong hinablot. Naitulak naman siya bahagya ni Mary. Hindi pa tayo tapos! Hindi niyo kilala kung sinong kinakalaban niyo! Hinawi ko si Mary sa gilid ko at lumapit kay Rose. Walang emosyon ang makikita sa mga mata ko. Mga tingin na animoy nagbabagang apoy na nagpapatulala sa kanya. Ako ang wag mong kantiin, Mas masama akong magalit. Kasi kung si Mary idadaan ka sa salita, pues ako ibahin mo. Madalang akong magsalita pero may gawa akong hindi mo nanaisin na maranasan.
kalmahan mo ang banta mo at siguraduhin mong gagawin mo dahil habang nagbabanta ka pa lang, ako gumagawa na ng… Rose, nakuha mo ha? Pagkunway nakangiti akong lumayo sa kanya. Inaya ko na si Mary at Joe na umalis na, nilingon ko pa siya ng bahagya at nginitian ng nakakatakot. Kinagabihan maaga kaming natapos ni Joe na kumain, katatapos lang naming maglinis sa kusina at nagpasya kaming magpahangin mula sa balkonahe. Nasa ganun kaming tagpo nang may marinig kaming sigaw. Walang iba kundi si Mary. Joe! Lee! Buksan nyo! May dala kaming pampalunod sa lahat ng stress ninyo ngayong araw! Dahan-dahan naman sa pagsigaw, Mary. Baka akalain ni Rose may gulo na naman dito. Lumabas pa yun ng nakadaster. Binuksan ni Joe ang maliit na pinto ng balkonahe. Pumasok si Mary na may dalang kaldero at si Mamang Dali may dalang tsaa. Mamang, akala ko kung sinong rallyista na ang paparating sa bahay namin. Mano po? Tumayo ako at nagmano rin habang si Mamang ay hinagkan kami ni Joe sa pisngi. Mabait ang ina ni Joe. Siya na ang nagsilbing nanay ko dahil malayo ako sa pamilya ko. Minsan lang kaming nakakadalaw ni Joe sa amin. Heto kasing si Mary hindi mapakali. Gusto raw mag-celebrate dahil sa barangay performance nyo kanina. Heto nagtunaw ako ng purong tsokolate. Pampahupa ng inis at pampalinaw ng isip. Salamat po, Mamang. Tamang-tama po ito. Medyo nanunuyo pang lalamunan ko sa kaba kanina sa barangay Ha? Kinabahan ka pa ba sa lagay na yun? Tuwid na tuwid nga ang litanya mo kanina. Kinabahan nga kasi ko. Natatawa namang nagsali ng tsokolate si Mary. Masaya kaming nagsalo-salo sa balkonahe sa dala ni Mary. Mausok pa ang tsokolate habang nilalagay sa tasa. Magkakatabi kami sa silyang kahoy at dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Grabe, Mamang! Kung nakita nyo lang ang mukha ni Rose na naglitanya na si Lee, hindi makapagsalita. Nalaman ko nga ang nangyari. Kalat na kagad dito sa kanto, Mary. Pero alam nyo mga anak, Lee, Iha, alam kong mahirap talagang pakisamahan ng mga taong katulad ni Rose. Pero payo lang ng isang matanda huwag mo na masyadong dibdibin. Ang mga taong kagaya niya, nabubuhay sa atensyon ng iba dahil wala silang kapayapaan sa sarili nilang bahay. Opo, Mamang, nakakapagod lang din po kasi minsan kahit wala kang ginagawa may nasasabi pa rin siya. Napapangiting hinawakan ni Mamang Dali ang aking mga kamay. Napatingin naman ako sa kamay niya. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga, kilala niyo ang isa't isa. Kapag pinansin mo ang bawat tahol ng aso sa daan, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Hayaan mo siyang mapagod sa sarili niyang ingay. Ang mahalaga dito sa loob ng bahay niyo masaya kayo. Tama si Mamang Han. Hayaan na natin si Rose na maging CCTV. At least tayo, may director's cut ng lahat ng kahihiyan niya. At saka, Mamang, huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito ako sa tabi ninyo, ako magsisilbing firewall ni na Joe at Lee laban sa mga virus na gaya ni Aling Rose. Ikaw talagang bata ka, puro kakalokohan. O ubusin niyo na yung tsokolate. Masarap matulog ng mainit ang tiyan at malinis ang konsensya. Cheers! Para sa masayang pamilya, matapang na pinsan at sa kapitbahay nating kailangan ng bagong hobby! Sa isang makitid na iskinita pa uwi sa aming bahay, takip silim na at medyo madilim na. Galing ako sa bayan para magbayad ng in-order kong karne. Naglalakad ako ng mag-isa, bitbit ang ilang gamit nang biglang sumulpot si Rose kasama ang dalawang kaibigang tsismosa. Hinarangan nila ang daraanan ko. Nakangisi siya ng nakakaloko. Oh, heto na pala ang bida ng barangay. Akala mo ba tapos na tayo dahil lang sa sinabi mo? Hindi mo ako mapapahiya ng ganun na lang. Rose, padaanin niyo ako. Wala akong oras para sa inyo. Sa halip na tumabi siya ay tinulak pa niya ako ng malakas. Muntik na akong matumba, ngunit nagpakumbaba pa rin ako. Hindi ako lumaban. Ayokong makasakit. Ayokong may masaktan. Ayaw mong makinig sa amin? Pwes mararamdaman mo ang galit ko. Dinumog nila ako. 3 laban sa akin na mag-isa. Sa gitna ng kaguluhan, nasalag ko ang bawat pokpok nila. Ngunit nagtamo pa rin ako ng pasa sa braso at sa muka.
Nang makatayo ako, nagbago ang aura ng aking mga mata. Hindi nakabang laman nito, kundi isang dignidad at kakaibang lalim. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Rose. Sabi ni Mamang Dali, huwag ko kayong papatulan. Pero ang saktan ako ng pisikal, ibang usapan na yan. Natahimik silang tatlo dahil sa kakaibang lamig ng paligid. Itinaas ko ang aking kamay at nag-usal ng katagang Latin na parang bulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ano yung pinagsasasabi mo? Nagmumulto ka ba, ha? Biglang napakapit si Rose sa kanyang tiyan. Namutla siya at namimilipit sa sakit na parang may nagbubuhol-buhol sa loob nito. Kasunod niya ang dalawa niyang kaibigan na napaluhod na rin sa sakit ng tiyan. Sinabi ng kasama niya na parang tinutusok ng libu-libong karayom ang tiyan niya. Lee, anong ginagawa mo? Aray, parang sasabog ang bituka ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila na kalmado ang aking muka. Sinasabi ko sa inyo, ang dumi ng bibig ay nauuwi sa dumi ng tiyan. Masakit ba? Ganyan ang pakiramdam ng taong laging nilalaso ng buhay ng iba. Lee, itigil mo na. Patawad. Hindi na kami uulit. Pakiusap, parang awa mo na. Tandaan niyo ito. Sa susunod na lumabas ang pangalan namin sa mga bibig niyo, siguraduhin niyong hindi na masakit ang tiyan niyo, ha? Dahil baka sa susunod hindi lang boses ang mawawala sa inyo. Ipinikit ko ang aking mga mata at nag-usal ng isang salitang ako lang ang nakakaunawa. Biglang nahinto ang sakit, ngunit ang panginginig ng katawan ni Rose ay naroon pa rin. Napapailing akong naglakad palayo. Umuwi na kayo, magtsaa kayo ng malunggay, baka sakaling malinis ang mga bitukan yung puno ng chismis. Pag-uwi ko nagulat si Joe sa nakitang mga pasa sa mukha at braso ko. Nataranta naman siya habang tinatanong ako kung ano ang nangyari. Halos di niya malaman kung anong gagawin habang ako'y kalmado lang. Joe, kalma, wala ito. Kagagawan lang ito ni Rose. Sumusobra na talaga ang babaeng yan. Kakausapin ko. Akto na sana siyang aalis nang pigilan ko siya. Hindi na, malamang nanginginig pa yun dahil sumakit ang tiyan niya kanina. Nanlalaki naman ang mga mata ni Joe habang nakatingin sa akin. Hindi man ako magsalita, alam niya kung ano ang aking ginawa. Hindi naman kasi lingid sa pamilya ni Joe na ako ay may kaalaman sa itim na mahika sapagkat isang manggagamot ang aking ama. Ngunit kahit kailan hindi ko ito ginagamit. Huwag lamang saktan ng aking pamilya at talagang kakasahan ko sila. Pero bakit mo ginawa yun? Para malaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Hindi ako natatakot sa kung anong balik niya. Kinabukasan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga kung saan nagtitipon-tipon ang mga kapitbahay, maingay at nagbubulungan ang lahat. Nakita kong lumabas si Mary at Mamang Dali para tignan ang kaguluhan. Nakita ko na si Rose ang nangunguna sa umpukan. Hindi talaga nadadala ang kapitbahay namin yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi yun basta sakit lang ng tiyan. Ibang klase ang kurot sa loob. Sigurado ako, kinulam ako ni Lee. Kung nakita nyo lang kung paano siya tumingin sa akin nung gabi, tanungin nyo pa si Marcy at Gina. Sinabi naman ng isang kapitbahay kung totoo bang sinabi ni Rose sapagkat delikado ang kanyang paratang. Sinabi pa nila na malabo ko yung gawin sapagkat mabuti raw akong tao at matulungin. Anong hindi totoo? Simula nung magkita kami kagabi, parang may mga karayom na tumutusok dito sa sikmura ko. Mangkukulam ang babaeng yan. Biglang tumahimik ang paligid nang lumabas ako sa kanto at dahan-dahang naglakad papalapit sa kanila. Nakasuot ako ng manipis na cardigan ngunit sadyang nakalantad ang aking muka at braso. Nang makita ng mga kapitbahay namin ang itsura ko ay napadyos ko po sila sa gulat at tinanong ako kung anong nangyari. Napapasinghap ang lahat sa nakitang itsura ko. Ang mukha ko ay may malaking itim na pasa sa pisngi at ang aking braso ay puno ng mga kulay ube at asul na marka. Napatigil si Rose at bahagyang napaatras pero nagmamatapang pa rin. Oh, ayan na ang mangkukulam. Bakit ganyan ang itsura mo? Karma mo na ba yan sa pagpapakirot ng tiyan ko? Magsasalita na sana ako nang biglang sumulpot si Joe sa likod ko. Galit na galit at hinarap si Rose. Tumigil ka na sa mga katha-katha mo, Rose. Ang kapal ng mukha mo magkalat ng chismis tungkol sa kulam habang asawa ko ang tunay na dehado rito.
Nasa ganun kaming tagpo nang biglang sumulpot si Mary sa tabi ni Joe at tinuro ang mga pasako habang nakataas ang kanyang kilay. Hoy, Rose! Gamitin mo nga yung mga mata mo. Huwag lang yung dila mo. Nakikita mo ba ang mga pasang ito? Hindi ba kayo ni na Marcy at Gina ang gumawa nito kay Lee kagabi habang pauwi siya? Pasalamat ka at wala ako. Ano? Nagkakamali kayo. Depensa lang yun. Depensa? 3 kayong sumugod sa kanya. Tapos ngayon magpapanggap kang biktima dahil lang masakit ang tiyan mo. Baka sa sobrang sama ng ugali mo, pati bituka mo ayaw na sa'yo. Huling babala na to, Rose. Itiko mo ang bibig mo at wag na wag mong madamay-damay ang asawa ko sa mga kalokohan mo. Kung hindi, sa presinto na tayo magkakausap. Napatungo si Rose, hindi makatingin sa mga tao dahil sa hiyang nararamdaman. Napansin ng mga kapitbahay ang katotohanan at nagsimulang magbulungan laban kay Rose. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Walang emosyon, ngunit ang aking mga mata ay matamang nakatitig kay Rose. Isang dahan-dahan at nakapangingilabot ng ngisi ang gumuhit sa aking labi. Masakit pa ba ang tiyan mo? Biglang nangatog ang tuhod ni Rose sa takot. Niyaya ko nang umalis si Mary at Joe. Habang si Mamang ay naghihintay sa labas ng bakuran, narinig ko pang sinabi ng isang kapitbahay na talagang darating ang panahon na makukulam si Rose dahil sa pagiging pakialamera niya at tsismosa. Sa sala ng bahay, nililinis ni Mamang Dali ang mga sugat ko habang si Mary naman pabalik-balik sa paglalakad, tila hindi mapakali sa galit. Hindi ko talaga matanggap, Lee eh. Kita mong ginawa nila sa'yo? Binugbog ka na. Pinagbintangan ka pa sa buong nayon. Kung ako sa'yo, hindi lang kurot sa tiyan ang ibibigay ko rin kay Rose eh. Gawin mo ng parang lantang gulay ang babaeng yan. Mary, tumigil ka na. Huwag mo nang gatungan ng apoy. Pero, Mamang Dali, alam nating lahat kung anong kakayahan ni Lee. Anak siya ng pinakamagaling na albularyo sa kanilang bayan. Isang bulong lang niyan sa baso ng tubig, tumba na si Rose. Turuan mo ng leksyon, Lee. Pakita mo sa kanila na hindi ka basta-basta pinupulot sa kalsada. Biglang nilingon ni Mamang si Mary at mabilis nitong kinurot ng pino ang braso. Aray! Mamang! Bakit niyo ako kinurot? Dahil yang dila mo, para ka ng demonyong naguutos ng masama. Mary, pinsan ka ni Lee. Dapat ikaw ang nagpapakalma sa sitwasyon, hindi yung ikaw ang nagtuturo sa kanya na masadlak sa dilim. Hinarap ako ni Mamang Dali. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko at tinitigan ako ng diretsyo sa mata. Lee, anak, makinig ka sa akin. Alam ko ang pinanggalingan mo. Alam ko ang tinatago mong dunong. Pero pakiusap, huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Kapag gumanti ka gamit ang paraang alam mo, ikaw ang talo sa huli. Huwag mong hayaan na ang mga taong katulad ni Rose ang maging dahilan para mawala ang liwanag sa puso mo. Kaya inaabuso tayo eh. Masyadong mabait. Nilingon ni Mamang ang naghihimas ng braso dahil sa kurot na si Mary. Pinanlalakihan niya ito ng mga mata. Ang huli naman, napapairap pa bagay na lihim kong ikinangiti. Isa pa, Mary. Lalabas ka ng bahay na ito. Sinenyasan ko siya na wag nang sumagot. Si Joe naman ay inakbayan ng pinsan niya at tinakpan ng bibig. Muling napatingin sa akin si Mamang. Nakaukit sa kanyang mata ang pagiging isang mabuting ina. Lee, ipasa Diyos mo na lang sila. Ang mahalaga, ligtas ka na rito sa loob ng bahay ninyo. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo, ha? Nanatili lang akong tahimik. Dahan-dahan akong tumango kay Mamang Dali, ngunit ang aking mga mata ay nananatiling matalim at blanko. Tila may sariling mundong iniisip. Makalipas ang ilang araw sa plaza ng bayan, may mga nakapila para sa libreng pagkain ni Mamang Dali. Si Rose ay nasa harap, tinititigan ng plato ng may pandidiri. Tuwing linggo nagpapakain talaga si Mamang bilang panata at pagunita niya sa kanyang asawang matagal nang namayapa. Madalas nila itong ginagawa noon at pinagpapatuloy niya hanggang ngayon. Ano ba ito? Kanin at ulam na naman? Parang pang-aso naman ang lasa nito. Kulang sa asin. Ganito ba talaga kapag libre? Salamat na lang po sa pagtanggap, Rose. At ikaw naman, Lee, akala mo ba makukuha mo kami sa pakitang tao na ito? Alam namin lahat ang baho mo. Hindi nakatiis si Mary. Mabilis niyang hinablot ang plato mula sa kamay ni Rose.
Makikita ang inis sa mukha niya, habang si Rose medyo nagulat. Akin na nga yan! Kung puro ka reklamo at panlalait, huwag kang kumain dito. Doon ka sa kanal humanap ng burak. Yun ang kainin mo dahil kasing baho yun ang bibig mo. Anong sabi mo? Dinuduro ko kayong lahat. Akala niyo kung sino kayong mga banal? Tandaan niyo ito, hindi niyo ako mapapaalis ng ganyan-ganyan lang. Rose, umalis ka na kung manggugulo ka lang. Akala niyo naman kung sino kayo? Hoy, Joe, huwag kang magyabang. Akala mo ba, hindi ko alam na bago mo narating ang buhay mo, sandamakmak na utang kayo sa tindahan ni Aling Mara? Hoy, bayad ko na lahat yun. Kaya pala naiinisay si Aling Mara dahil kahit utang ng iba pinakikialaman mo. Samantalang ang utang mo sa kanya, dekada na. Magtigil-tigil ka nga. Masyado mo nang pinapakialaman ng buhay ng iba eh. Kaya walang magkakagusto sa'yo eh. Mamalasin kasi sila hanggang kamatayan. Hoy, Joe! Tama na, Rose. Umalis ka na. Umalis si Rose na nagdadabog habang ako ay nananatiling tahimik, ngunit mahigpit ang kapit sa sandok habang sinusundan siya ng tingin. Kinabukasan sa bahay nila Mamang Dali at Mary, may isang balot ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Walang nakasulat na pangalan. Sakto namang naroroon ako at katatapos lang magluto ni Joe. Oh, Mamang Dali, may nag-iwan ng kakanin sa pintuan oh. Siguro regalo ito ng mga natulungan natin kahapon. Uy, mukhang masarap! Salamat naman sa bigay. Halika Mary, hati tayo. Sayang naman ang grasya. Sa'yo itong isali. Naku Mang, katatapos ko lang din kumain ng kakanin na dala ni Joe galing palengke kanina. Kumain silang dalawa ng may gana, ako naman napapangiti na nakatingin sa kanila. Makalipas ang ilang oras, biglang nag-iba ang kulay ng mukha ni Mary. Napahawak siya sa tiyan niya at namimilipit. Aray, Mamang, ang sakit. Parang hinihiwa ang bituka ko. Nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa kanilang dalawa, lalo na kay Mamang Dali na noon ay nakaupo na sa sahig at namumutla na. Ako rin, Mary, hindi ako makatayo. Nagmamadali akong lumapit sa kanila. Wala na akong sinayang na oras. Hindi ko alam kung sino ang aking uunahin. Mamang! Mary! Anong nangyari? Yung pagkain sa mesa, may lason ata. Tinignan ko ang balot ng pagkain. May nakita kong maliit na hibla ng tela na pamilyar sa akin. Isang piraso ng damit na suot ni Rose kahapon. Biglang nagbago ang aura ko. Ang aking pagiging mahinahon ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na titig. Sabi ni Mamang Dali, may hangganan ng pasensya. Rose, ikaw ang pumili ng dilim na ito. Agad na sinugod sa ospital sina Mamang at Mary. Mababakas naman sa itsura ng mga kapitbahay ang pag-aalala lalo na kay Mamang. Lumapit si Aling Jesus sa akin at sinabing kung kailangan namin ng tulong sa pagbabantay ay tutulong siya. Nagpasalamat kami ni Joe habang ako nakamasid sa mukha ng mga nag-aalalang kapitbahay maliban sa isa. Hindi siya nakangiti, ngunit alam kong sa kanyang kaloob-looban nakangiti siya. Nakita ko ang demonyo niyang anyo. Tila napapapitlag pa siya nang makitang nakatingin ako sa kanya, matalim, matapang at madilim. Sinabi ng isa naming kapitbahay na sana mahuli ang gumawa nun kay Mamang at Mary. Sinagot ko naman ang kapitbahay na kay Rose nakatingin. Huwag kayong mag-alala, mahuhuli rin siya at sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ng triple ang ginawa niya. Sukdulan na siya, inubos niya ang pasensya ko. Pamilya ko nang tinira niya kaya sisiguraduhin kong may paglalagyan siya sa akin. Sa isang madilim na sulok ng kusina namin, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na kandilang pula. Nakalatag sa harap ko ang natirang pagkain na may lason, isang basong tubig at isang pirasong tela na nakuha ko sa pagkain. Sa pamamagitan ng telang ito, tutukuyin ng aking mga dunong at salaguron ang may-ari sa pamamagitan ng aking sumpa. Sabi ni Mamang, huwag akong pasasadlak sa dilim. Pero Rose, ikaw ang humila sa akin pabalik dito. Ang laso na ibinigay mo sa pamilya ko, sa'yo ko ibabalik. Kinuha ko ang isang karayom. Dahan-dahan kong itinusok ito sa gitna ng pagkaing may lason habang nag-uumpisang mag-usal ng mga salitang hindi maintindihan. Mga orasyon na tinuro ng aking ama.
pinadala ko ang aking diwa sa bahay ni Rose para makita ko kung anong nangyayari sa kanya. Kasalukuyan siyang naglilinis ng kuko habang nakangisi. Siguradong kanina pa nagtatay ang matandang yon at ang pinsang pakialamera. Akala nyo ha? Mula sa aking kinaroroonan ay napangisi ako. Pinagmasdan ko siya sa pamamagitan ng aking lakbay diwa. Nag-usal ako ng panalangin na sinaunang Latin nang biglang napatigil si Rose. Nakaramdam siya ng matinding pait sa kanyang lalamunan. Parang may bumabara na hindi niya malunok. Ano ito? Bakit parang may buhangin sa lalamunan ko? Nakangiti ako. Kahit nakapikit ay nagagawa ko pa ring dahan-dahang hinahalo ang karayom sa tubig. Ang tubig na malinaw ay biglang nagiging itim. Bawat sakit na nararamdaman ni Mamang Dali, doble ang balik sa'yo. Bawat pait, triple ang lasa sa dila mo. Lihim akong napapatawa. Nagwawala na si Rose. Napapahawak siya sa kanyang lalamunan at tiyan. Sa bawat ubo niya, may lumalabas na itim na likido at maliliit na hibla ng buhok na pagkain. Tulong! Tulong! Ang tiyan ko! Parang may mga uod na kumakain sa loob! Masama man ay masaya ako sa nakikita kong paghihirap niya. Hindi ko siya balak patayin, ngunit nais kong ipakilala sa kanya na walang magandang maidudulot ang ginagawa niyang pangingialam at paggawa ng masama sa iba. Hindi ako natatakot sa karma, sapagkat ako ang karma para sa kanya. Ipapalasap ko sa kanya ang pait ng kasamaan para maintindihan niya. Hindi ako ang nagpakain sa iyo niyan, Rose. Yan ang sarili mong lason. Pinatikim ko lang sa iyo ang sarili mong luto. Ngayon, lasapin mo. Nakita kong nagsusuka si Rose. Hindi pa ako nakontento. Naglagay ako ng bubuyog sa isang bote at dinasalan ko na lulobo ang bunganga niya na parang kinagat ng bubuyog. Nakikita ko sa aking diwa na halos mapigtas na ang leeg ni Rose sa kasisigaw habang ang mga labi niya lumulobo na akala mo'y nakagat ng 10 bubuyog. Para yan sa bunganga mong walang tigil sa pamumuna. Magsusuka ka ng burak at yan ang magiging simbolo ng maitim mong budhi. Inabuso mo ang kabaitan namin, ngunit naarok mo ng dulo at naputol ng pisi ko sa'yo. Nag-usal ako ng kakaibang kataga para matikman niya ang kanyang sariling lason. Nakita kong nagsisisigaw na si Rose at mas lalo siyang napasigaw nang magsuka siya ng burak at dali-dali namang nagpunta ang mga kapitbahay sa bahay niya nang marinig ang sigaw niya, habang ako ay lihim na nasisiyahan. Magulo ang paligid ng bahay ni Rose. Ang mga kapitbahay ay labas-pasok, nagkakagulo sa pagsaklolo kay Rose na ang balita ay mamatay-matay na sa sakit ng tiyan. Habang ako, nakatayo lang sa may pintuan ng aming bahay, nasisiyahan habang nanonood. Sumigaw ang isang kapitbahay na tumawag na ng sasakyan at dugo na ang suka ni Rose. Habang ang isa naman ay nagtatanong kung anong nangyayari sa kanya sapagkat maayos pa naman daw siya noong umaga. Maya-maya lang ay biglang dumating si Joe. Pawisan, gusot ang damit at bakasang puyat mula sa pagbabantay kay Mamang Dali sa ospital. Huminto siya nang makita ang gulo at mas lalong nagtaka nang makita ko na tahimik lang sa gitna ng ingay. Lee, ano nangyayari dito? Bakit nagkakagulo ang mga tao sa bahay ni Rose? Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Walang bakas ng takot o pagsisisi ang aking mga mata. Nang makita ni Joe ang aking reaksyon, agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa braso. Galing ako sa ospital. Iniwan ko muna si Mamang kay Mary dahil maayos ng pakiramdam nila. Pagdating ko rito, ganito ang madadatnan ko. Lee, magsalita ka. May kinalaman ka ba rito? Wala akong ginawa sa kanya, Joe. Nanonood lang ako. Pero bakit siya nagkakaganyan? Sabi nila, bigla na lang daw bumula ang bibig at namilipit sa sakit. Tumitig ako ng diretso sa mga mata ni Joe. May bahid ng misteryo ang aking mga ngiti. Huwag kang mag-alala, Joe. Hindi siya mamamatay ngayon. Binigyan ko lang siya ng pagkakataong namnamin niya ang sarili niyang gawa. Anong ibig mong sabihin? Pumasok na ako sa loob habang hindi inaalis ang tingin sa naghihirap na si Rose. Wala akong maramdamang awa sa ngayon eh. Ang gusto ko lang, pagsisihan niya ang kasalanan niya. Natikman na ni Rose ang kanyang sariling lason. Ang binigay niya kay Mamang Dali at Mary sa kanya bumalik. Pinakain ko lang siya ng sarili niyang luto at tila hindi niya nagugustuhan ang lasa.
Napapatigil si Joe. Ramdam niya ang kilabot sa tinig ko. Alam niyang hindi lang ito basta pananakot, ito ang dunong na kinatatakutan ng marami. Ang dunong na pilit kong tinatago at ikinukuble para sa katahimikan ng aming pamilya. Ngunit pinilit ako ni Rose na gisingin ang itim na mahikang matagal ko nang pinapatulog eh. Pinili ko ang kabutihan dahil yun ang mabuti ayon kay Mamang. Diyos ko! Tayo na Joe, magpahinga na tayo. May bukas pa para sa mga tulad niya. Lee, alam mo naman na... Hindi ko ginawa yun para sa akin. Ginawa ko yun para sa nanay mo, Joe. Matanda na si Mamang para gawan niya ng masama. Kaya nararapat lang sa kanya yon. Pero alam mong hindi to ang gusto ni Mamang, Lee. Hanggat hindi magbabago ang babaeng yan, habang buhay ko siyang pahihirapan. Iniwan ko si Joe na walang imik. Pumasok ako sa aming silid. Alam ni Joe na kaya kong magtiis para sa aking sarili. Ngunit hindi sa pamilya ko kapag inaapi na. Lalaban ako at hindi ako titigil hanggat hindi siya gumagapang sa harap ni Mamang para humingi ng tawad at umamin sa kasalanan niya. Kinabukasan, sa balkonahe ng bahay namin, tahimik ang paligid nang biglang huminto ang isang lumang sasakyan. Bumaba si Joe at kasunod niya ang isang lalaking may katandaan na, ngunit may napakatapang na presensya, ang aking ama at ina. Napatayo ako mula sa pagkakaupo habang nanlalaki ang aking mga mata. Tatay? Nanay? Mabilis na lumapit si ina sa akin at niyakap ako. Ngunit si tatay ay nananatiling nakatayo sa tapat ko, bitbit ang kanyang lumang bag na gawa sa balat, ang bag na naglalaman ng mga gamot at kagamitan sa panggagamot. Paghiwalay namin ni ina, sinabi niya na bali-balita na sa kabilang bayan ang nangyari sa akin dito. Bakit daw hindi ko sinabi na sinasaktan na ako? Tumingin ako kay Joe. Nakayuko lang ang asawa ko at halatang hindi mapakali. Joe, ikaw bang sumundo sa kanila? Dahan-dahan namang nag-angat ng tingin ng aking asawa. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Lee, kailangan natin ng tulong. Hindi ko na alam kung paano titigil ang gulo nila Rose. Natatakot ako, Lee. Natatakot ako para sa'yo. Simula nang mangyari yung kagabi, hindi na kita kilala. Humarap ka sa akin, Lee. Dahan-dahan akong lumingon sa aking ama. Naglakad siya palapit sa akin at hinawakan ang aking muka. Tinitigan niya ang mga pasang naghihilom na. Itinuro ko sa iyo ang dunong para magpagaling, hindi para pumatay. Ramdam ko ang hangin dito sa paligid mo. Mabigat. May ginawa ka na hindi mo na mababawi. Nilaso nila si Mamang Dali, tay. Binugbog nila ako. Nanahimik ako pero hindi sila tumigil. Binabalik ko lang ang nararapat para sa kanila. Bumuntong hininga si ama, malalim ang buga niya ng hangin, sabay napatingin kay Joe. Joe, salamat sa pagtawag sa amin. Tama ang desisyon mo. Ang kapangyarihang galing sa galit ay parang apoy. Kung hindi mo aapulahin, pati ang bahay mo ay madadamay. Napaiyak naman si ina at sinabi na nandito sila para ayusin ang lahat. Pero kailangan kong bitawan ang kung anumang sinimulan ko kagabi kay Rose. Ang batas ng kalikasan ay hindi raw natutulog. Tumingin ako kay ama. Pagkatapos ay kay Joe. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Alam kong dumating ang aking ama hindi lang para protektahan ako, kundi para pigilan ako sa tuluyang paglamon ng dilim. Gawin na natin, iha. Ngunit ama, ang batas na aking inukit ay hindi siya gagaling hanggat hindi siya humihingi ng tawad kay Mamang Dali. Napabuntong hininga si tatay. Alam niyang mabigat ang batas na aking inukit. Hindi gagaling ang tao kung hindi bukal sa kanyang kalooban ng paghingi ng tawad. Naisip ko kung may mga tao ba talaga na matigas ang puso at mas pipiliing mamatay kaysa humingi ng tawad. Siguro naman ay hindi ganon si Rose. Wala kaming sinayang na oras at panahon. Nagtungo kagad kami sa ospital kung saan dinala si Rose. Pagdating namin sa silid ay bukas ang kanyang pinto. Pumasok sina Rose at ang ama ko habang ako naman nasa pinto lang. Pagkita ni Rose sa amin, lalo na sa akin, nanlaki ang kanyang mga mata. Napaatras siya ng bahagya sa kanyang unan. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kasama niyo ang mangkukulam na yan? Paalisin niyo siya! Rose, hindi kami naparito para saktan ka palalo. Nandito kami dahil gusto kitang tulungan. Pero kailangan mong makipagtulungan. Tulong? Pagkatapos niyo akong kantiin ng ganito? Humingi ka ng tawad kay Dali. Siya lang ang makakapagbaling ng kulam na ito.
isuko mo ng tigas ng loob mo habang may oras pa. Ako? Hihingi ng tawad sa matandang yon? Hinding-hindi. At ikaw, Lee, napakasama mo. Akala mo kung sinong santa, mangkukulam ka rin pala. Mana-mana lang talaga, no? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Rose. Sanay na ako sa mga masasakit na salita mo. Pero tandaan mo to, ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Ako pa ang masama ngayon? Naging mabuti kaming tao. Kami ni Joe, si Mamang Dali. Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Pero sadyang pakialamera ka. Lahat na lang ng galaw namin pinupuna mo. Lahat ng saya namin gusto mong sirain. Naramdaman kong hinawakan ako ni Joe sa balikat para pakalmahin. Lee, tama na. Hindi, Joe. Kailangan niyang marinig ito. Rose, natiis ko ang lahat ng panlalait mo sa akin. Kaya kong lunukin ang lahat ng hirit mo tungkol sa pagkatao ko. Pero nung dinadamay mo na si Mamang Dali, nung sinaktan mo ng pamilya ko, dun mo na ako kinalaban ng husto. Yumuko ako bahagya para tumapat sa mukha ni Rose na kanya namang ikinagulat. Nakita niya sa mga mata ko ang mga tingin na parang blankong kawalan. Kung hindi mo ginawa ng masama ang mamang namin, hindi kita gagawa ng ganito. Ngayon mamili ka, ang pride mo o ang buhay mo. Nagkatinginan kami. Mata sa mata, napapalingon si Rose kay ama na seryoso lang na nakatingin sa kanya. Napapakapit si Rose sa kumot at nanginginig. Katahimikan, maririnig lamang ang mabilis na paghinga ni Rose at ang tunog ng heart monitor sa silid. Tila nagbabanggaan ang galit ko at takot sa kanyang muka. Rose, lumalalim na ang ugat ng sakit mo. Kapag lumubog ang araw na hindi mo pa nabibitawan ng puot sa puso mo, baka wala na akong magawa para bawiin ang sumpa. Kanino ba ako dapat manghihingi ng tawad? Kung kanino ka nagkasala, ngunit kapag hindi bukal sa loob mo ang paghingi ng tawad, mas lalala ang kalagayan mo. Isipin mong mabuti, palayain mo ang dapat mong palayain. Biglang makakaramdam si Rose ng matinding serye ng ubo. Mapapahawak siya sa kanyang dibdib na tila kinakapos ng hininga. Mapapatingin siya sa kanyang palad at makakakita ng kakaibang itim na mantsa o bakas. Ano ito? Bakit kumakalat ito? Mang Robin, tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Kung gayon, Rose, sabihin mo ang dapat mong sabihin. Ngayon na. Sabihin mo lang kung handa ka na't papapasukin ko si Mamang dito. Ngunit kung hindi bukal, ang sumpa ko ay kakalat sa buong katawan mo. Lee! Joe, nanay mo ang inilalaban ko rito, hindi ang sarili ko. Hindi mo ba nakita si Mamang nung nilason siya ng babaeng ito? Tatanungin mo sa akin kung naging mabuti akong tao? Naging mabuti ako, pero sinagad ako nito. Hindi ko ina ang nilason, Joe. Ina mo. Kapag masyado kang mabait sa mundong ito na napapalibutan ng ganitong klaseng tao, mamamatay ang mga mahal mo. Ang kabaitan, Joe, minsan ang magbubukas ng pinto sa mga taong tulad ng babaeng ito para sunugin ang loob mo. Hindi nakaimik si Joe. Napaatras siya. Napatingin siya kay tatay habang si tatay ay wala namang imik. Naawa ka sa kanya? Sa nanay mo naawa ka ba? Inuulit ko sa pagmumukha mo, Joe. Nanay mo ang inilalaban ko rito. Kung bakit nagawa ko ito, hindi para sa sarili ko. Napatingin ako kay Rose na noon ay umiiyak na. Ngayon, sabihin mo sa akin. Sige na, sige na. Patawad. Hihingi na ako ng tawad. Lee, patawad. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na kayo pakikialaman pa. Pakiusap. Alisin niyo na ito. Hihingi na ako ng tawad kay Aling Dali. Napapapikit si Rose habang humahagulgol. Titingin si tatay sa akin, tila naghihintay ng hudyat kung sapat na ba ang nakita kong pagsisisi. Sana ay totoo yan, Rose. Dahil kung sakaling maulit ito, wala na talagang balikan. Papasukin na si Mamang. Pumasok si Mamang kasama si Mary. Nang makita siya ni Rose, napaiyak ang babae. Habang si Mary naman ay nakataas ang kilay na nakatingin sa kanya. Pilit namang inaabot ni Rose ang kamay ni Mamang na agad namang iniabot ni Mamang. Ayan, tingnan mong ginawa mo. Nagawa mo bang magpakain ng lason? Akala mo naman hindi ka pagbabayarin ng tadhana. Sinenyasan ko si Mary na wag munang maingay. Napairap naman ang huli habang nakatingin pa rin kay Rose. Mary, tama na muna. Aling Dali, patawad. Patawarin niyo po ako. Dahan-dahang lumapit si Mamang Dali sa gilid ng kama. Sa kabila ng ginawa sa kanya,
Bakas pa rin ang pagmamahal at habag sa mga mata ng matanda. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Rose. Patawad po sa pagkaing binigay ko. Alam ko pong may lason yun. Patawad po, Aling Dali. Nadala lang ako ng inis dahil lagi akong inaaway nila Marie at Lee. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sandaling napatigil si Rose, humihingal sa pag-iyak, bago muling nagsalita ng may katapatan. Pero alam ko po, aminado ako ang nauna. Ako ang laging namumuna sa buhay nila. Ako ang laging nangaaway. Naging masama akong tao sa inyo kahit wala kayong ginagawa sa akin. Aling Dali, pakiusap. Patawarin niyo po ako. Taus-puso po akong humihingi ng tawad. Napabuntong hininga si Mary at napairap. Pero baka sa kanyang mukha na lumalambot din siya dahil sa iyak ni Rose. Tumingin si Mamang Dali kay tatay at pagkatapos ay muling binalik ang tingin kay Rose. Rose, ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya. Napatawad na kita bago ka pa humingi ng tawad. Ang mahalaga, nalaman mo ang mali mo bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang pagkatao mo. Matapos ang pag-iyak ni Rose, dahan-dahang binaling ni Mamang ang kanyang